Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang konsepto ng komunidad. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipaliliwanag ang konsepto ng komunidad. Ang komunidad ay isang lugar kung saan sama-samang naninirahan at nag-uugnayan ang mga tao. Mga bumubuo sa isang komunidad. Kabahayan dito naninirahan ang mga tao sa isang komunidad. Paaralan dito pumapasok, natututo ang bawat mag-aaral. Simbahan dito nagdadasal at nagpupunta ang bawat tao tuwing araw ng linggo. Pamilihan dito namimili ang mga tao ng kanilang mga pangangailangan. Pagamutan o hospital dito dinadala o nagpupunta ang mga taong nakakaranas ng sakit. Munisipyo dito nagpupunta ang mga tao upang makakuha ng importanteng mga dokumento, tulong at iba pa. Palaruan dito naglalaro at naglilibang ang mga bata. Parke dito namamasyal ang bawat tao sa isang komunidad. May iba't ibang uri ng komunidad. Una na dito and komunidad sa probinsya o tinatawag nating rural. Isang puok na pangheograpiya na nasa labas ng mga lungsod at mga kabayanan. Nasasaklawan nito ang lahat ng mga populasyon, pabahay o kabahayan, at teritoryong hindi kasali sa loob ng isang puok na urbano. Sumunod naman ay ang komunidad sa lungsod o tinatawag nating urban. Isang pantaong puok na may mataas na kapal ng populasyon, population density, at infrastruktura ng built environment, kapaligirang puno ng mga estrukturang pantao. Iba't ibang uri ng komunidad. Komunidad na malapit sa ilog o karagatan. Komunidad sa talampas. Komunidad sa kapatagan. Ano ang pisikal na katangian ng isang komunidad? Ang pisikal na katangian ng komunidad ay tumutukoy sa panlabas na kaanyuan na makikita sa isang lugar at sa mga nakapaligid dito. Tandaan natin mga bata, ang komunidad ay isang lugar kung saan sama-samang naninirahan at nag-uugnayan ang mga tao. Ito ay binubuo ng kabahayan, simbahan, pamilihan, paaralan, pagamutan, munisipyo, parke o palaruan. May iba't ibang komunidad sa Pilipinas ayon sa lugar o kinalalagyan nito tulad ng mga sumusunod. A. Komunidad na nasa lungsod. B. Komunidad na residensyal. C. Komunidad na industrial. D. Komunidad na komersyal. E. Komunidad na sakahan. F. Komunidad na pangisdaan. Para ating pagsasanay, tukuyin ang mga sumusunod na paglalarawan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isa. Ito ay isang lugar kung saan sama-samang naninirahan at nag-uugnayan ang mga tao. A. Komunidad. B. Paaralan. C. Pamilihan. 2. Dito natutong magbasa, magsulat, at magbilang. A. Pagamutan. B. Munisipyo. C. Paaralan. 3. Natutugunan nito ang aspektong pangkalusugan ng mamamayan. A. Pagamutan. B. Munisipyo. C. Paaralan. 4. Tinutugunan nito ang pangangailangan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga serbisyong pampubliko. A. Pamahalaan. B. Paaralan. C. Pamilihan. 5. Dito nabibili ang mga kalakal, produkto, at pangangailangan ng mga mamamayan. A. Pamilya. B. Pamilihan. C. Munisipyo. 6. Dito unang natututuhan at nahuhubog ang pagmamahalan, paggalang, at pagbibigayan. A. Pamilya. B. Pamilihan. C. Munisipyo. 7.
Ito ay komunidad na matatagpuan sa baybaying dagat. A. Komunidad na pangisdaan. B. Komunidad na sakahan. C. Komunidad na industriyal. 8. Makikita sa pamayanang ito ang mga planta at mga pagawaan. A. Komunidad na residensyal. B. Komunidad na nasa bundok. C. Komunidad na industriyal. Siyam. Makikita sa pamayanang ito ang mga taniman ng palay, gulay, prutas at pag-aalaga ng hayop. A. Komunidad na pangisdaan. B. Komunidad na sakahan. C. Komunidad na komersyal. 10. Makikita sa pamayanang ito ang mga pabahay at malalaking lote at bahay. A. Komunidad na residensyal. B. Komunidad na industriyal. C. Komunidad na nasa bundok. Maraming salamat sa iyong pakikinig at nawa ay may natutunan kayo sa ating araling ngayong araw. Hanggang sa muli, Column.